Hello and good morning sa inyong lahat mga kapatid and welcome po sa panibagong edisyon ng ating GTCC Online Church Service ngayong June 21, 2020. At kung kayo po ay visiting viewer, welcome po at maraming salamat sa pagbibigay nyo ng time para manood ng online service na ito. At dalangin ko ang pagpapala ni Lord sa inyo. Bago ko makalimutan, Happy Father's Day sa lahat ng tatay na nariyan. Maraming salamat sa inyo at patuloy nating i-represent si Father God sa ating mga anak. Patuloy nating ipakita yung pagmamahal ni God sa ating mga anak, yung pagkalinga ni God, pakita rin natin sa ating mga anak yon. Upang sa ganoon, sa pagdating ng panahon, ma-realize nila yung pag-ibig na yon at sila rin ay magsimulang sumunod kay Lord Jesus. So, Happy Father's Day sa inyong lahat. At special na pagbati sa isang kapatid sa Qatar, kay Jerry de Guzman. Thank you sa iyong message. Thank you sa panahon ng pagkikipag-usap mo sa akin. At Happy Father's Day sa iyo. At ingat ka dyan, kapatid. No? Alam ko malayo ka sa pamilya, pero the Lord is with you. Kasama mo si Lord. At we will be praying for you always. At nawa ay magkita-kita rin tayo sa darating na panahon. So, kapatid, ingat. Ingat ka dyan. Bago tayo dumako sa iba pang bahagi ng ating gawain, tayo muna ay manalangin. Lord, sa umagang ito, salamat po ng marami sa iyong pagiging ama sa amin. Salamat sa iyong unconditional love. Salamat po sa pagkalinga mo sa amin. Salamat sapagkat tunay nga, Panginoon, na kung hindi dahil sa iyo, ang buhay namin ay hindi maayos, hindi maganda. Ikaw ang nagbibigay ng tunay na diwa sa buhay namin. Ikaw ang nagbibigay ng magandang kulay sa buhay namin sapagkat ikaw ay isang good and beautiful God. Kaya naman sa umagang ito, dalangin ko, Lord, na maranasan ng bawat isang nanonood ngayon ang pag-ibig mo. Nawa ay maging personal ito sa kanila na ma-realize nila na ikaw ay nariyan, nasa tabi nila at nag-o-offer ng iyong pag-ibig. Lord, would you open their hearts sa iyong pag-ibig? Buksan mo ang kanilang puso para sa iyong pag-ibig. Nawa maranasan nila yun. At ngayon umaga, Panginoon, nawa ay madama ka namin sa gitna ng aming mga puso, sa gitna ng aming mga tahanan, ano man ang aming mga maririnig na maging challenge, na magiging challenge o hamon sa amin, ay tanggapin namin, Panginoon. Pagpakumbaba kami at kilalanin namin na ikaw ang Diyos at siyang makapangyarihan sa lahat. Lord, create in our hearts the hunger and the love for you. Para sa lahat ng mga nanonood, Lord, yun ang gawin mo, Lord. Ilalang mo sa kanilang puso ang pagkauhaw at pagmamahal sa iyo. At nawa maranasan nila ng totoo sa kanilang buhay. Salamat po, Ama, sa umagang ito, sa pangalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen at Amen. So, para sa ating gawain ngayong umaga, ang magbabasa ng ating scripture for today ay si Jazz. Pagkatapos si Ma'am Mirna ang aawit sa atin. And then merong maikling video presentation dahil Father's Day ngayon, merong video presentation para sa mga tatay, no? And then merong prayer, special prayer na hango mula sa Biblia, no? Mananalangin kaming apat. At mamaya makikita niyo kung sino yung apat na yun. At pagkatapos itutuloy natin yung ating series na Imitating Christ. At tayo ay nasa A Journey into Christ-likeness Part 2. So, yun ang ating mga makikita o mapapanood ngayong umaga. So, para sa ating scripture reading, narito po ang ating kapatid na si Jazz. Purihin po ang Diyos sa araw po na ito. Para po sa ating pagbasa, samahin niyo po ako sa Psalms 86 verses 1 to 10 o sa mga awit 86 verses 1 to 10. Kung nahanap niyo na po ito, sabayan niyo po ako. Psalms 86 verses 1 to 10. Hear, O Lord, and answer me, for I am poor and needy. Guard my life, for I am devoted to you. You are my God. Save your servant who trusts in you.
Have mercy on me, O Lord, for I call to you all day long. Bring joy to your servant, for to you, O Lord, I lift up my soul. You are forgiving and good, O Lord, abounding in love to all who call to you. Hear my prayer, O Lord, listen to my cry for mercy. In the day of my trouble I will call to you, for you will answer me. Among the gods there is none like you, O Lord, no deeds can compare with yours. All the nations you have made will come and worship before you, O Lord. They will bring glory to your name. 10. For you are great and do marvelous deeds, for you alone are God. Ito po ang salita ng Diyos. Ang lakas ng isang Kristiyanong ama ay di sa lakas ng kanyang boses, kundi sa pagtuturo na maging malakas sa pananampalataya. But every time my world needs saving, he's my Superman. Ang lakas ng isang Kristiyanong ama ay di sa lagon ng buhok sa kanyang bibig. Ito'y sa laki ng kanyang pag-ibig, bunga ng pagkakakilala sa amang nasa langit. He loves his workshop and rock and roll. Ang lakas ng isang Kristiyanong ama ay pinatawag sa mga. Ito ay sa bawat pagtuon ng kanyang palimutan sa salita ng Diyos. But he talks a lot within, and even though I'm a little taller, I still look up to him. He built me a house in the arms of a tree. He taught me to drive and to fight and to dream. When he looks in my eyes, I hope he can see. Ang lakas ng isang Kristiyanong ama ay hindi sa laki ng kanyang katawan. Itain ang daramasan. Rust-ridden fenders and doors full of dings. Ang lakas ng isang Kristiyanong ama ay di sa bigat ng kanyang pagbuhat. Ito ay sa mga oras ng kanyang daan upang may bahagi ang karunungan at pagsunod sa Diyos. Of a tree, he taught me to drive and to fight and to dream. Ang lakas ng isang Kristiyanong ama ay di sa bigat ng kanyang pagbuhat. Ito ay sa mga oras na kanyang ilaan upang maibahagi ang karunungan at pagsunod sa Diyos. Ang lakas He built ng me a house. Kristiyanong ama ay di sa dami ng kanyang kakilala. Ito'y sa kung paano niya ginagawa ang kanyang responsibilidad sa pangunang sa debosyon sa tahanan. My dad's a hero to me. Ang lakas ng isang Kristiyanong ama ay di sa talino My dad's a ng kanyang taglay. Ito ay sa pagkakabumbaba at pahingin ng bawat pinagkamali. He doesn't fight crime or wear a cape. He doesn't read minds or levitate. But every time my world needs saving, he's my Superman. Some folks don't believe in heroes 'cause they haven't met my dad.
He loves his workshop and rock and roll. He's got a hot rod and a heart of gold. And you could say he's a man of few words, but he talks a lot within. And even though I'm a little taller, I still look up to him. He built me a house in the arms of a tree. He taught me to drive and to fight and to dream. When he looks in my eyes, I hope he can see that my dad's a hero to me. Ang lakas ng isang Kristiyanong ama ay nakikita namin sa inyo. Ang aming lakas ay nagmumula sa tiwala ninyo. Mga malalakas na ama, maligayang araw po. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na Ama ng buong mundo. Somehow he can fix about anything. I didn't think he knew how to cry till our dog died that year. He doesn't always say I love you, but I can hear him loud and clear. He built me a house in the arms of a dream. Sa pagkakataong ito, samahan po ninyo kami na idalangin o sambitin ang dalawang panalangin mula sa Biblia. At iariin natin na ito ay ating sariling mga panalangin. Ito ay mula sa The Lord's Prayer o yung Ama Namin na tinatawag at isang panalangin mula sa awit. So samahan niyo po kami sa panalangin ito. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na nasa langit, pakabanalin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Matupad nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala, kung paano nagpatawad kami sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pabayaan sa panahon ng pagsubok. Sa halip ay iligtas mo po kami mula sa masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at kaluwalhatian magpakailanman. Panginoon, Ikaw ang aming tahanan mula pa noon, bago mo palikhain ang mga bundok at ang mundo. Ikaw ay Diyos na, at Ikaw ay Diyos hanggang sa magpasawalang hanggan. Ang sino bang nananahan sa piling mo, aming kataas-taasang Diyos na makapangyarihan, ay kakalingain mo at masasabi niya, Ikaw ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol. Ikaw ang aking Diyos na pinagtitiwalaan. Dahil ikaw ang aming tahanan at kanlungan, kami ililigtas mo sa bitag ng masasama at sa mga nakamamatay na sala. Iingatan mo kami sa lilim ng iyong presensya at ipagtatanggol mo kami sa iyong katapatan. At dahil ikaw ang aming kanlungan, Panginoong kataas-taasang Diyos na aming tagapagtanggol, walang kasamaan, kalamidad o anumang salot ang darating sa amin o sa aming tahanan. Sapagkat sinabi mo, ililigtas ko at iingatan ang umiibig at kumikilala sa akin. Kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya. Sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya. Ililigtas ko siya at pararangalan. Bibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Sa iyo, aming Ama, ang kapurihan, kaluwalhatian, ang karangalan, ngayon at magpakailanman. Amen. Hello! Muli po nating awitan ang ating Panginoon. Samahan niyo po kami awitin. Ang awitin ito na nagsasabing, naisin natin lagi o panalangin ang ating mga puso, na lalo nating
Muli nating ipagpapatuloy ang ating pagtalakay, ang ating series na Imitating Christ. At ngayong umaga ay ipagpapatuloy natin yung ating tinalakay, no, nasimulang talakayin last Sunday. At yun ay ang A Journey into Christ Likeness. A Journey into Christ Likeness. At ito yung part 2 o yung karugtong nung talakayin ngayon. Ang ating teksto sa buong series na ito ay walang iba kundi ang 1 John chapter 2 verse 6 na alam ko may ilang passages, no, sa scripture na tumutukoy sa tungkol sa Christ likeness, pero ito lang ang ginamit ko. And hopefully sa pagkatapos natin ng series nito, na memorize na natin itong 1 John 2:6 na napakaikli. So, ang sabi sa NIV muli, whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Sa ang salita ng Diyos, Tagalog version, ang sabi, ang sinumang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Jesucristo. Ang sinumang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Jesucristo. Lord, sa umagang ito, samahan po ninyo kami ng iyong banal na presensya sa aming mga tahanan at sa aming mga puso, Panginoon, sa aming isipan. Lord, would you bless each one of us na mga nanonood sa online service na ito para higit pa kaming matulad kay Kristo at ganun din magkaroon ng desire na tumulad sa Kanya kung hindi pa namin tinatahak yung lakbay na yun o yung landas na yun. Would you challenge us this morning at tumugon kami sa mga hamon na yun, Panginoon. Be with us and bless our hearts, bless our souls as we, Lord, bless your name. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sabi doon sa last part nung 1 John chapter 2 verse 6, doon sa ang salita ng Diyos, Tagalog version, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Jesucristo. Dapat siyang mamuhay ng tulad ni Jesucristo.
Hindi sinabing ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos ay pupunta sa langit. Pansinin niyo ang sabi doon, ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Jesucristo. Hindi sinabing ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos ay tiyak na pupunta sa langit. Ito ang dapat na maging emphasis natin. Ito ang dapat na maging di natin bilang mga Kristiyano. Ang pamumuhay na umaayon o tumutulad kay Jesucristo sa kanyang pamumuhay. Hindi ito pagiging perfect, katulad nga ng sinabi natin last Sunday. Discipleship is a story of progress, not of perfection. Ang pagiging alagad ay kwento ng pag-usad, hindi ng pagiging ganap. Pero kailangan magpasya ang tao. Mahalaga ang pagkapasya na sumunod kay Kristo. Sapagkat ito yung pintuan, no? Ito yung pinaka-gateway para maranasan ng isang tao yung tunay na pagiging alagad. Mahalaga yung pagkapasya. Dahil ito yung papunta ron, ito yung daan doon sa pagiging tunay na alagad, tunay na pagiging Kristiyano. At sabi nga natin sa seryeng ito, ang isang Kristiyano ay yun yung alagad. At yung alagad ay yung sumusunod kay Kristo. Ngayon, kapag ang isang tao ay tunay na Kristiyano, nagpasya siyang maging Kristiyano, ibig sabihin, nagpasya siya na sumunod kay Jesus o tumulad kay Jesus, merong kaakibat yon na pagpapala mula sa Diyos. At yun ay ang masaganang buhay o yung abundant life na tinatawag, yung new life in Christ or life in Christ minsan ang tawag, o eternal life. At yung eternal life na yun, hindi lamang yun yung pagpunta sa langit. Yung eternal life, merong malalim na ibig sabihin yan sa paggamit sa New Testament. Ito yung buhay na katulad ng kay Kristo. Kaya nga sa 1 John chapter 5, mababasa niyo doon, He who has the Son has life. Ang akala ng agad ng iba, ang sino mang mayroong anak, sino mang pinananahan ng anak, ay pupunta na sa langit. Hindi nang ibig sabihin nun. He who has the Son has life. Ang sino mang pinananahanan ng anak ay mayroong buhay na maganda, buhay na maayos, buhay na mabuti. The life of the Son. He experiences the life of the Son here on earth. Nararanasan niya yung buhay ng anak, buhay ni Kristo habang siya nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. He who has the Son has life. Merong ganung buhay, yung abundant life. So, bahagi lang yung pagpunta sa langit. Ngayon, ang masaganang buhay, yung abundant life, yung new life, yung life in Christ o yung eternal life, ang mga yan ay garantisadong mararanasan ng isang nagpasyang sumunod kay Kristo, yung mga alagad, yung mga Kristiyano. Meron ito, tiyak yun. Totoo yan para sa mga Kristiyano, yung mga alagad. At ulitin ko, ang Kristiyano ay ang isang alagad. At ang isang alagad ay yung sumusunod, tumutulad kay Kristo. Totoo ang lahat ng yan sa isang Kristiyano. Pero, doon sa mga tumanggap lang, hindi ako sure doon. Hindi ko tiyak kung meron sila noon. Dahil ang nakagawi ang pagtanggap kay Kristo ay isang nakagawi ang sistema na lamang sa mga sa Kristyanismo, especially sa evangelicalism, na ngayon ay basta tumanggap ka, ligtas ka na, di ba? Ganun ang nakagawian natin, ganun ang nakasanayan natin. Hindi ako tiyak na meron silang new life, abundant life, eternal life. Hindi ako tiyak doon. Kung yung tumanggap lang. Pero kung ikaw ay isang alagad, nagpasya ka na sumunod kay Kristo, tiyak yun. Bakit hindi ko tiyak na meron ganong klase ng buhay, yung mga tumanggap lang? Kasi, yung tumanggap lang,
mayroong pagkakaiba yun sa talagang sumunod at nagpa siyang sumunod. At malinaw yun, alam natin yun. Alam niyo yung ibig kong sabihin. Dahil ang isang tumanggap ay maaring hindi niya lang ni-reject si Christ, pero hindi siya talaga tagasunod o sumusunod kay Kristo. At paano kung sasabihin kung wala akong nakikitang palatandaan sa kanya? No? Paano kung wala akong nakikitang palatandaan doon sa tao na yon ng isang buhay na kaugnayan kay Kristo? Paano kung sasabihin na totoo sa kanya yung abundant life, yung tinatawag na eternal life, o yung life in Christ? Paano kung sasabihin tiyak yun na meron siya kung wala ako nakikitang palatandaan? Kaya hindi ako tiyak para doon sa mga tumanggap lang. Pero yung mga Kristyano, yung mga alagad na talagang totoong sumunod kay Jesus, meron sila noon. Dahil sinabi sa Biblia yun, kapag ikaw ay talagang nagpasyang sumunod kay Kristo, he who has the Son has life. Merong buhay yung mga sumunod o pinananahanan ni Kristo. Maaaring sabihin ng isang tao, Pastor, hindi mo lang nakikita yung mga palatandaan na yan, pero talagang meron akong buhay na relasyon kay Jesus. Well, posible yun. Pwede yun. Hindi ko itatanggi yun. Hindi imposible. Posibleng mangyari yun. Pero hindi ako tiyak doon. Si God, alam niya yung totoo na kalagayan ng tao na yun. No? Pero ako, hindi ako tiyak doon. Hindi ko alam eh. Pero si God, alam niya. So si God ang nakakalam. Pero ako, hindi ko alam. Dahil ang pinagbabatayan ko, yung palatandaan, yung mga nakikitang palatandaan ukol sa pagkakaroon ng buhay na kaugnayan kay Kristo. At dahil hindi ko tiyak, hindi ko alam yun, kung talagang tumanggap siya, talagang meron siyang buhay na kaugnayan kay Kristo, hindi ko magagarantihan na mayroong eternal life sa heaven yung tao na yon. Pero, hindi ko aalisin yung posibilidad. Pwede yun. Posible yun na meron. Kasi naging problema natin sa church ngayon, binago natin yung kwento. Yung kwento na dapat ay paglalakbay tungo sa pagiging tulad ni Kristo, ginawang kwento ng pagtanggap at katiyakan sa pagpunta sa langit ng kaluluwa ng isang tao pag namatay na. Doon, yun ang naging kwento ngayon. Kaya naman naging mabenta. Ibig sabihin talagang dinudumog ng marami. Punta ba sa langit yan? Sama ako dyan. Siyempre, gusto nila yung langit eh. Pag pinangakuan ng langit, sino ba hindi ayaw sa langit? Maliban lang talagang incorrigible yung tao na yun. Ayaw talaga sa Diyos, no? Talagang rebelde sa Diyos. Pero majority ng tao gusto sa langit. Kaya pag sinabi mo pupunta sa langit, tanggapin mo si Kristo, pupunta ka sa langit. Sama ako dyan. Pero pag yung pinag-usapan na, yung tungkol sa pagsunod kay Kristo, pagtulad kay Kristo, busy ako, marami akong ginagawa. Maraming excuse, ibig sabihin. Maraming excuses. So, yun ang naging kwento. Nabago yung kwento. Kaya, ang daming Kristyano na tumanggap lang, pero hindi talaga disciple. Malaking problema yun. At ngayon, hindi natin nahihirapan na tayo na pagkaibahin yun. Kasi, pag sinabing tumanggap, ang nasa isipan natin ay pagiging Kristyano. Pero sa Biblia, ang pagiging Kristyano ay pagiging alagad. At ang pagiging alagad ay ang sumusunod o tumutulad kay Kristo. Kaya yung larawan na naipinta sa atin ay kulang. Kasi yung larawan yung larawan ng kaligtasan na naipinta sa atin, sa isipan natin, kulang. Kasi ang larawan ng kaligtasan na naipinta sa isipan natin ay tanggapin mo si Kristo at pupunta ka sa langit. Pero hindi yun ang larawan ng kaligtasang impinanta ng Biblia. Burahin natin ang larawang yun, no? Ng kaligtasan. Burahin natin sa isipan natin. At sa halip, ipinta natin ang larawang ito. Ilagay natin sa isipan natin ang larawang ito, yung larawan ng kaligtasan. Na ang kaligtasan ay ang pagkahango o deliverance ng buong pagkatao ng isang tao mula sa kapangyarihan ng kasalanan tungo sa paghahari o
kapamahalaan ng Diyos na may kasamang binhi ng bagong buhay na nagdudulot ng paunang panloob na pagbabago. At kasama dyan, kasama sa kaligtasan yan, ang patuloy na pagtulad kay Kristo. At sa huli ay ang pagpasok sa langit bilang isang natural na kahihinatnan ng karanasan ng kaligtasan sa halip na pinakasentro nito. Yun ang biblical na picture ng salvation. Na hindi lamang pagpunta sa langit. Hindi ang pagpunta sa langit ang central focus. Sa halip, ito ay natural outcome ng buong package ng salvation. Yung buong package ng salvation, yung kaligtasan, hindi lang pagpunta sa langit ang ibig sabihin yan. Kaya burahin natin sa isipan natin yung pagkaunawa na ang kaligtasan ay katiyakan na pagpunta o katiyakan ng pagpunta ng ating kaluluwa sa langit. Kasi kulang yung sangkap ng kaligtasan na yun. Kulang yung sangkap na yun. Dahil ang kaligtasan, ang totoong kaligtasan, ang biblical salvation, ang kaligtasan itinuturo ng Biblia, mayroong 4 na pangunahing sangkap. Nahandiyan ang kapatawaran ng kasalanan, yung forgiveness, isang bagong buhay, yung new life, pag-usad tungo sa pagiging tulad ni Kristo, yung growth in Christ, Christ-likeness, at sa kahuli-hulihan, yung final stage, ay ang pagsama sa presensya ng Diyos. Yun yung final stage. At bago ka makarating doon sa final stage, meron ka pang nararanasan doon sa kaligtasan mo. So kapag ang isang tao ay naligtas, meron siyang karanasan na nararanasan sa ibabaw ng lupa. Kaya dito pa lang sa lupa, sinasasabi ng ligtas ka na eh. Meron ka ng karanasan ng kaligtasan. Bagamat hindi mo pa nararanasan yung punta sa langit. Dahil ang nararanasan mo dito, forgiveness of sin, kapatawaran ng kasalanan, yung bagong buhay, yung pag-usad mo tungo sa larawan ni Kristo, yun ang salvation. Hindi lang yung pagpunta sa langit. Kaya, burahin natin sa isipan natin na ang kaligtasan ay yung pagpunta lamang sa langit. Bagamat mahalaga yung pagpunta sa langit. Mahalaga yun. At mahalaga yung bawat sangkap ng kaligtasan. Mahalaga yung 4 na yun. Yung pangunahing sangkap. Mahalaga yung forgiveness. Mahalaga yung new life. Mahalaga yung pag-usad tungo sa larawan ni Kristo at yung pagpunta sa langit. Yung 4 na yan, napakahalaga niyan. Hindi pwedeng alisin yan sa salvation, sa kaligtasan na binigay ni Kristo o binigay ng Diyos. Pero sa 4 na yan, ang binigyang diin ng Biblia, kapag binasa nyo, pinag-aralan nyo ang Biblia, ay walang iba kundi yung pag-usad tungo sa pagiging tulad ni Kristo. Kapag meron kayong 3, forgiveness, kapatawaran ng kasalanan, new life, yung bagong buhay, growth in Christ-likeness, o yung pag-usad tungo sa pagiging tulad ni Kristo, tiyak yung pang-4. Tiyak yung pang-4. Kaya dapat ang bigyan din natin itong pagtulad kay Kristo. Kasi isang package yan eh. Hindi pwedeng ihiwalay yun na ang gusto mo lang yung langit. Kahit naman sabihin natin, gusto mo yung langit, ay ayaw mo pa rin pumunta doon ngayon, di ba? Gusto mo manatili pa rin dito sa lupa. Pero kung nandito ka sa lupa, anong gagawin mo? Anong gagawin mo sa kaligtasan mo? Hintayin mo lang yung langit? Siyempre, habang nandito ka sa lupa, may gagawin. Kaya anong gagawin mo? Ang gagawin mo, di tumulad kay Kristo, yun ang gagawin mo. Sapagkat yun ang bahagi noon ng kaligtasan na ibinigay ng Diyos. So yung becoming like Christ, o yung tinatawag, yung iba ang tawag ay spiritual formation, paghubog ng iyong spirito, paghubog ng iyong spirito tungo sa larawan ni Kristo, bahagi yan ng kaligtasan. As katulad nga sinabi ni Dallas Willard, spiritual formation or becoming like Christ is a natural part of salvation. Natural part of salvation.
natural na bahagi ng kaligtasan yun eh. Kaya pag wala yun, medyo questionable yung salvation. Kasi ang isang natural na bahagi ng kaligtasan ay yung pagiging tulad ni Kristo. Yung paghubog sa iyo, paghubog mo sa iyong sarili, sa biyaya ng Diyos tungo sa larawan ni Kristo. At makikita niyo sa Biblia, laging inuutos sa atin, ito ang gawin nyo, layuan nyo to, ito ang gawin nyo. Dahil yun ang tamang pamumuhay. Ngayon, ang malaking problema dito ay yung mga tumanggap, no? Tumanggap lang. Na huminto na doon sa pagtanggap. Tinanggap ko, halimbawa ako, tinanggap ko si Kristo noong 1983, pero hindi na ako umusad. Nag-church ako, okay. From 1983 hanggang 2020, nag-church ako. Sabihin natin ganun. Pero ang karakter ko hindi nagbabago. Dahil hindi ako nagpasya. Talagang sumunod sa Kanya. Basta, ang nasa isip ko, tumanggap ako kay Kristo, kaya secure na ako. Minsan nga, may nakausap ako eh. Nagkausap kami tungkol sa pagpunta sa langit. No? At sa kahuli-hulihan, sabi, hindi, basta ako, tiyak ako, dahil tinanggap ko si Kristo. So, yun ang kadalasan eh. Nagiging insurance yung pagtanggap kay Kristo. Dahil tinanggap ko si Kristo, sigurado na ako sa langit. Kahit na yung buhay ko dito, hindi maayos. Which is very, very wrong. Na ang totoong Kristiyano dapat, ang totoong tumanggap kay Kristo, ay nakaranas ng kapatawaran ng kasalanan, nakaranas ng bagong buhay, nakakaranas ng pag-usad tungo sa pagiging tulad ni Kristo, at sa kahuli-hulihan, yung final stage, yung huli-hulihang stage, ay yung pagsama sa presensya ng Diyos. Ngayon, nabanggit ko na sa Biblia, binigyang diin ay ang pagtulad kay Kristo. Ang tanong ngayon, is this journey into Christ-likeness even possible? Ito bang paglalakbay tungo sa pagiging tulad ni Kristo ay posible? Posible ba to? Ibig sabihin, maisasagawa ba ito? O baka lamang teorya lang ito? Teorya lang ito para doon sa mga hindi nakakaunawa kung ano ang ginawa ni Kristo at kung ano ang talagang itinuturo ng Biblia. Pero ang totoo niyan, ang sagot doon sa tanong na yun, posible. Of course. Sasabihin ba ni John, doon sa unang 1, so 1 John chapter 2, na siyang teksto natin, sasabihin niya ba doon na whoever claims to be in Him, in God, must live as Jesus did. Sa Tagalog, ang sino man nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Jesucristo. Sasabihin ba ni Juan yun? Kung hindi posible ang mamuhay na tulad ni Jesucristo. Of course, posible. Pero bakit ang daming Kristiyano na hindi umuusad tungo doon? Maraming Kristiyano ang maging mga pastor na nahuhulog pa rin sa kahalayan. Biktima pa rin ng pornography. Biktima pa rin ng kung ano-ano na nagagabi pa rin ng kanilang galit. At ito ay hindi magandang larawan ng pagiging Kristiyano. Kung napanood nyo na yung In His Steps, no, yung binigay kong link. Sa una pa lang doon, makukonvict na kayo kung kayo Kristiyano eh. No, kung Kristiyano, dapat ito ang ginagawa. So, posible ba? Of course, posible. Pero bakit nga? Bakit maraming hindi naglalakbay sa lakbayang ito? Una, dahil hindi interesado. Ito mga dahilan, 3. Hindi interesado sa pagtulad kay Kristo. Hindi interesado sa pagtulad kay Kristo. Pangalawa, interesado pero hindi alam kung anong gagawin. Pangalawa, interesado pero hindi alam kung anong gagawin. At pangatlo,
Eto ako nun, hinihintay si God ang siyang gumawa ng lahat ng pagbabago. Ito ako nun hinihintay ko si God na siyang gumawa ng lahat ng pagbabago sa akin. Kaya pag meron akong frustration, pag meron akong disappointment sa sarili ko, nagtatanong ko sa Kanya, Lord, bakit di mo ako binabago sa bagay na ganito? Bakit mo pinababayaan ganito? Pero ang totoo nun, hindi si God ang lahat ng gagawa nun Kung babasahin niyo ang Biblia, inutos nga sa atin yun Tayo ang pinagagawa ni God ng mga bagay na yun. Hubarin niyo ang inyong lumang pagkatao. Sinong gagawa nun? Siya? Inutos nga sa atin yun Tayo ang dapat na gumawa nun. Ngayon, wala akong magagawa doon sa mga hindi interesado sa pagtulad kay Kristo. Wala tayong magagawa doon. Helping them out is a dead end. No? It is a dead end to take. Yung mga hindi interesado. At maliban na magbago ng isip yung mga naniniwala na si God ang lahat ng gumagawa sa pagbabago niya, wala rin tayong maitutulong doon. Wala rin ako maitutulong doon. Kasi hintayin niya nang hintayin si God na magbago. Na si God ang magbago sa kanya. So hindi siya kikilos. Pero kung kayo ay nandun sa pangalawang grupo, yung interesado na gusto nyo maging tulad kay Kristo, gusto nyo sumunod kay Kristo, gusto nyo tumulad kay Kristo, pero hindi nyo alam ang gagawin, then somehow I can help you, I hope, kahit papaano ay makakatulong ako sa inyo. Naasahan ko na kahit papaano ay matulungan kayo. So tingnan natin ito. So muli, nabanggit natin last Sunday na ang paglalakbay nito ay isang kwento ng pag-usad, hindi ng pagiging ganap. So ang mamatyagan natin dito ay yung ating pag-usad. Mamatyagan natin ay ang ating pag-usad. Pero ano ba itong pag-usad na ito? Ano yung sinasabi nating pag-usad? Ito ba yung dalas ng ating hindi pagkakasala? O yung dalas ng ating pagsunod sa Diyos? Ito ba yung ating dapat matyagan? Tandaan natin na ang paglalakbay na ito ay tungo sa pagiging tulad ni Kristo. So ang babantayan natin ay ang unti-unti nating pagtulad o pagkahubog ng ating kaluluwa, ng ating sarili, tungo sa pagiging tulad ni Kristo. Sa madaling sabi, obedience is not the goal at the moment, at least. The goal is to become a person who will naturally and routinely obey as a result of his or her devotion to Jesus. Sa Tagalog, ang mithiin, ang goal sa paglalakbay na ito ay hindi pa ang maging masunurin. At least, hindi yun ang goal. Ang mithiin ay ang maging isang tao. Ulitin ko, ang mithiin ay maging isang tao na natural at palagi ang sumusunod kay God, bunga ng pagiging malapit kay Jesus. Ang mithiin sa paglalakbay na ito ay hindi pa ang maging masunurin. Ang mithiin ay ang maging isang tao ka na natural at palagi ang sumusunod kay God, bunga ng iyong pagiging malapit kay Jesus. So ang mithiin mo ay ang maging close kay Jesus. Kasi hindi ka magiging tunay na masunurin hanggat hindi ka nagiging close kay Jesus. Tandaan nyo, hindi kayo magiging tunay na masunurin hanggat hindi kayo nagiging close kay Jesus. Ang mga Pariseo ay masunurin din sa kautusan. Marami sa kanila talagang natutupad nila yung kautusan, sinusunod nila yun. Pero ang sabi ni Jesus daw sa Matthew 5:20, unless your righteousness surpasses that of the scribes and the Pharisees, you will not enter into the kingdom of God. Maliban, sabi niya, kaya tandaan ninyo, kung hindi ninyo mahigitan ang pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga Pariseo sa kalooban ng Diyos, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi nyo mararanasan ang kingdom life.
Ha? Sumusunod kayo pero mechanically. Dahil kailangan. Dahil sabi ni pastor. Ha? O kaya para ma-bless ako, kailangan sumunod ako. Hindi yun ang tunay na pagsunod. Ang tunay na pagsunod ay bunga ng iyong pagiging close kay Jesus. Dahil close ka kay Jesus, no? Nahahawa ka sa Kanya, yung desire ni Jesus, yun din ang nagiging desire mo. Yung naisin ni Jesus, yun na rin ang nagiging naisin mo. Halimbawa, yung galit, ha? Hindi ka basta susunod sa huwag kang magagalit. Ha? Hindi ang mitiin mo ay hindi basta sundin yung utos na huwag magalit. O hindi nga yung kontrolin mo yung galit eh. Ha? O halimbawa, yung kahalayan. Ang mitiin mo ay hindi yung lumayo sa mga malalaswang panoorin o babasahin. Ha? Ang mitiin mo ay hindi yung kontrolin ang iyong kahalayan. O kung ikaw ay isang nager, ang mitiin mo ay hindi yung kontrolin ang iyong pagiging nager. Kung yan ang mitiin natin, kung yan yung pagkontrol lang at saka yung pagsunod lang doon sa mga utos na yon, hindi talaga tayo magtatagumpay ng lubusan. Siguro 1, 2, 3 beses, sabihin natin 4 na beses, kahit 5 beses pa na natupad natin yun, nagawa natin yun. Pero pagkaraan nun, balik tayo sa dati. Balik tayo doon sa default natin. Kasi ang sinusubukan nating baguhin ay yung pagkontrol natin sa sarili natin. At hindi yung talagang sarili natin. Babalik tayo sa paggawa nun. Dahil hindi tayo nabago, hindi nabago yung ating sarili, kung ano tayo kaugnay sa mga bagay na yun. Ibig sabihin, kung tayo ay kung ako ay isang taong magagalitin, at kinukontrol ko lang yung galit ko, 5 beses, control ko, okay, akala ko, okay na ako, yun yung maling paglalakbay. Babalik ako doon kasi hindi ko binago, hindi na bago yung sarili ko kaugnay doon sa pagiging magagalitin ko. So ang mitiin natin dito ay maging isang tao na natural at palagi ang sumusunod kay God, bunga ng pagiging malapit kay Jesus. Parang yung hindi mo mapapatigil sa pag-inom ang isang lasinggero. Kahit na ipasara mo lahat ng tindahan ng mga tindahan na may tinda ng alak. Hindi mo mapapahinto yun. Gagawa ng paraan para makainom yun. Kahit na ipasara mo lahat ng tindahan na malapit, na yung mga tindahan na meron yung nagtitinda ng alak. Gagawa ng paraan yun. Hindi mo mapapatigil yun. Ang kailangan baguhin yung tao. Huwag mo ipasara yung tindahan. Yung tao ang dapat na magbago. Ganun din naman, kung sisikapin natin lang na hindi magagalit, o kukontrolin natin yung ating galit, o sisikapin natin na hindi manood ng malalaswang panoorin, o hindi tayo mambubulyaw, kung sisikapin natin yung mga ganun lang, maaaring 1, 2, 3 araw, 4, 5, magawa natin yung magtagumpay tayo. Pero, babalik tayo sa gawain ngayon doon sa default natin. Kung hindi na bago ang sarili natin kaugnay sa mga bagay na yun. Ang dapat na mangyari ay maging isang tao ka na natural at palagi ang umaayaw. Natural at palagi ang umaayaw sa mga ganong gawain o bugso ng damdamin bunga ng iyong pagiging close kay Jesus. So, ang pinaka-goal dito, ang pinaka-mithiin dito sa paglalakbay na ito ay ang maging close kay Jesus. Kung natatandaan niyo noong nakaraang Sunday, sinabi ko na sa paglalakbay na ito, habang nalalapit ka kay Jesus, nakakaiwas ka na sa mga maling dinadaanan kasi nakikita mo na kung saan siya tumatapak, nakikita mo kung saan siya dumadaan. So, illustration lang yun. Habang nagiging close ka kay Jesus. Sa reality, ganun din. Habang ikaw ay nagiging close kay Jesus, yung talagang close, hindi yung
ano lang yun, analogy lang yung sa paglalakbay. Pero yung closeness kay Jesus, kapag ikaw ay nagiging close kay Jesus, yung desire mo ay umaayon sa desire niya. Kung ano yung naisin mo, kung ano yung naisin niya, yun na rin ang naisin mo. Nagiging ganun ka. Kasi close ka na sa Kanya. At sa pagpapatuloy mo pa sa paglalakbay na ito, mapupunan mo sa sarili mo na yung naisin mo, ay yun na mismo yung naisin ni Jesus. Yung desire mo, yun na mismo yung desire ni Jesus. Kung ano yung talagang maganda. Nagiging natural na ngayon sa'yo ang obedience. Routinely ka nang nag-obey. Palagian ka nang nag-obey kasi nagiging tulad ka na kay Jesus. Lumalapit ka na sa Kanya. So, ang goal ay hindi yung obedience. Hindi mo na yun. Kundi ang closeness kay Jesus. Yun ang pagsumikapan natin na maging close tayo kay Jesus. Yes, sa una siguro, makakagawa tayo ng mali, madadapa tayo, pero sikapin natin maging close. Kasi yun, nahandun yung secret eh. Nahandun yung key sa totoong obedience. Maging close ka kay Jesus. Seek first His kingdom. Seek first the King. Pero kung isipin nyo kagad, yung pagsunod ngayon, hindi pa kayo close kay Jesus, mahirap talaga. Parang, ano yan eh. Isipin nyo, halimbawa, kung kayo teenager, no? Pag-iisipin nyo, kamatayan, ayaw nyo. Dahil, hindi yun eh. Teenager, ibig sabihin na, nasa prime of life ka na, talagang magandang takbo ng buhay mo, malusog ka, maganda ang karir mo. Pag-iisipan mo yung kamatayan, parang hindi yun ang tama. Ayoko niyan. Di ba totoo yan? Hindi natin ma-edit na yan. Ayoko niyan. Pero pag dumadating na yung buhay mo, lumalapit, sabihin natin, ang edad mo nasa 165 na. Siguro, tiyak na, tatawagin mo na yung kamatayan na para kukunin ka dahil yung katawan mo bagsak na eh. Talagang hirap na eh. So, hindi na, kumbaga, halos close ka na doon eh. Ganun din yun parang sa pagsunod din kay Jesus. Habang nagiging close ka kay Jesus, hindi yung obedience hindi na mahirap. Pero pag malayo kay Jesus, ayoko niyan, ang hirap niyan eh. Subukan niyo maging close kay Jesus, ang dali lang ng obedience. Dahil yung desire mo nga, yung desire niya mismo, na ililipat sa inyo, nahahawa ka na sa Kanya. So, yun ang goal, maging close kay Jesus. Pero ang tanong, yun ba ang intention mo? Yun ang isang ano rito eh. Yun ang isang sipa dito eh. Yun ba ang intention mo? Intention ba mong matulad sa Kanya sa pamamagitan ng pagiging close sa Kanya? Ano ba ang intention? Natatandaan nyo nung nakaraang Sunday, tungkol doon sa tinolang manok. O ngayon, mag-adobo naman tayo. Adobong manok naman. Kung sinabi mo na ikaw ay magluluto ng adobong manok para sa hapunan, pero hindi ka kumilos para magkaroon ng adobong manok, sinabi mo lang yun. Yung sinabi mo na yun, drawing lang yun. Hindi ka kasi kumilos eh. Ibig sabihin, hindi ka talaga nagpasya dahil wala kang intensyon. Drawing lang yung sinabi mo. Hindi mo lang sasabihin sa sarili mo, sige, magluluto ako ng adobong manok. Kasi pag sinabi mo lang yun, baka maging drawing lang yun. At yun nga, nagiging drawing lang. Nagiging sabi lang. Sinabi mo lang yun. Kung wala kang intensyon, yung sinabi mo na yun, mananatiling sabi o salita. Ibig sabihin, hindi totoo. Kung meron kang intensyon na maging tulad kay Kristo sa pamamagitan ng pagiging close sa Kanya, gagawa ka ng hakbang. Gagawa ka ng hakbang. Gagawin mo ang mga gawaing spiritual sa ganong layunin. Yung prayer, gagamitin mo yung prayer para maging close ka kay Jesus. Ang prayer ngayon sa iyo ay hindi na yung parang ATM si God, di ba? Yun ang madalas na
approach sa prayer eh. Ginagawa nating ATM si God. Papasok natin yung card na in Jesus name, ang tawag, para lumabas yung hinihingi natin. Yun ang approach natin sa prayer. Pero pag gusto maging close kay Jesus, gagamitin mo yung prayer para maging close sa Kanya. Hindi lang para humingi. Ibig sabihin, you talk with God, you talk with Jesus. Nakikipag-usap ka sa Kanya. Ginagawa mo yun para maging close ka sa Kanya. Hindi para lang humingi. Minsan ang prayer life natin, no? Ang prayer natin, talaga napakaraming nakalista eh. Iniisa-isa natin yan. Para lang talaga makapag-pray tayo, iniisa-isa natin yung mga kahilingan doon. Pero hindi tayo talaga nakikipag-converse, nakikipag-usap ng talagang parang kaibigan kay Lord. Pero pag gusto mong maging close sa Kanya, gagamitin mo ang mga spiritual na gawain para maging close sa Kanya. So, hindi lahat ng prayer, hindi lahat ng spiritual na gawain ay ginagamit ng mga Kristiyano para maging close kay Jesus. Tandaan niyo, hindi lahat ng spiritual na gawain, prayer, Bible reading, church, worship, hindi lahat ng yan, no, ay ginagamit para sa paraan na maging close kay Jesus. Sa halip, katulad ng Bible reading, iba nagbabasa ng Bible para matapos lang yung buong Biblia. O kaya naman, nagbabasa ng Biblia para pag nagkakwentuhan sa D-group, meron siyang masasabi. Pero not really to become close with Jesus. So, minsan naman, ang prayer natin parang salbabida si God. Ano ibig sabihin ng salbabida si God? Ginagamit natin yung prayer, ang approach natin sa prayer, si God ay salbabida natin dahil nasa trouble tayo, may problema tayo, nalulunod tayo, meron tayong kapahamakan na dinaranas, so meron tayong pandemya na kinakaharap. Kaya tawag kay God. So, parang salbabida si God. Bagamat hindi pinapansin, ibig sabihin, hindi pinapansin ni Lord yun, okay lang sa Kanya na tumawag tayo kapag meron tayong trouble. Pero, sa part natin, hindi tayo magiging close kay Jesus kapag ganun ang approach natin sa prayer. Ganon din sa lahat ng spiritual na gawain. Pero yun ang pag-isipan ninyo maigi. Yun ang pag-isipan ninyo. Ako ba ay merong intensyon na tumulad sa Kanya? Ako ba yung merong intensyon? Kasi kung wala yung intensyon, yung goal na yun, hindi mo magagawa, hindi mo maaabot yun. Pero kung may intensyon ka, then hando na yung goal, hando na yung bithiin mo na malapit kay Christ. Kapag meron kang intensyon na malapit kay Christ, ang susunod mong gagawin ay yung mga paraan. No? Paano ba ako malalapit kay Jesus? Paano ba ako mauubog tungo sa larawan ni Jesus? Yun ang ating tatalakayin sa susunod. Lord, sa tanghaling ito, salamat po sa pagtalakay namin, Panginoon. At dalangin namin, Lord, na higit pa namin maunawaan ang bagay na ito ng paglalakbay tungo sa pagiging tulad ni Kristo. Higit lalo sa lahat, magkaroon kami ng pagkauhaw ng tunay na desire na matulad sa Kanya, na tularan pa siya, Lord. Na huwag masayang ang panahon namin dito sa ibabaw ng lupa na hindi kami umuusad man lang. Lord, we want to become more like Christ as the day goes by. Ito ang aming hangarin. Ito ang aming mithiin. Ito ang aming nasahin. So help us, Lord, sa paglalakbay na ito. Sa pangalan po ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen.